Pinupukpukan na para hindi sumugod ang isda. Sumusugod kasi dito sa atin sa malapit, kaya nagpupukpukan sila. Ayan. Ganyan po ang style para hindi lumapit ang isda o malapit ang isda. Yan po ang trabaho ng diver. Nilalapitan niya yung isda doon. Yan. Titingnan niya kung ganong kadami yung nasa ilalim, nasa loob ng ating lambat, para tayo ay makapag-storage muna o mag-bibispan muna yung mga kasimang isda. Ito naman ang ating fish finder. Ayan, ang dami natin, no? Ang dami nating aparatos dito. May AIS, ayan, may AIS tayo. May CI, current indicator, ayan. Makikita nyo din yung agos, kung may agos ba sa ilalim, kung anong direksyon ng agos, yan, ganyan po mga kasimang isda. Meron din tayong water temperature, ayan mga kasimang isda. Kung usually ang isda lumalabas yan mga 30 point something hanggang 31. Pagka maganda po ang temperatura, maganda ang lutang ng isda, may pagkain sila. Yan po ang ating mga ginagamit na nakapwesto na naman mga kasimang isa ng ating tatlong kuloko. Ayan, si Jimban yun, nakaantabay na rin doon sa bandang kaliwa na yan. Kami po ay pumapwesto na. Magandang umaga mga kasimang isda. Eto, sana mapuno na tayo. Matagal na tayo dito, 23 days na mga kasimang isda. Kailangan naman tayo mapuno na. Miss ko na ang ating mga followers tsaka subscribers mga kasimang isda. Ayan, pumapwesto na tayo. May mga fishing boat na dito mga kasimangis, mga kasamahan namin. Puro mga kasamahan natin nandito. Mayroon kami dito 5 yung fishing boat dito. Isa pala nakarya. Kami ay pumapwesto na. So sana naman makahuli na tayo mga kasimangis na. Ayan. Anong oras na? 6:20 ng umaga. Morning po sa ating mga followers, subscribers natin. Ayan. 7:20 na pala. Ay, oo nga, Philippine time yung nilagay ko. Sabi ba mga pitungan doon na pangura-pangura? Kung nandito na tayo ng buwan. Okay. Yeah, mga kumakaway-kaway ang mga guys natin mula doon sa ating main skip. Siya po ang hihila ng ating lambat mamaya kung tayo sakaling area. Ayan po. Ayan. May pag-asa na naman mga kasimang isda dahil basta ganito nagpupurma-purmahan na, may isda na tayong tinatarget niyan mga kasimang isda. Ayan. Ayan na din si Jimban. Speedboat. Ganyan po, parang may tutugisin tayong kalaban. Pagka ganyan, nakaporma na lahat. Nakahanda na lahat para sa pag-arya. Ayan. All set. Everything is ready. Everybody is ready. Ayan mga kasimang isda. Magandang umaga sa inyo. Sana makarya tayo. Medyo lumubog pa yung isda. Lumubog pa. Kaya ganito po ang buhay dito. Kailangan tayo mag-intay. Kailangan tayo mag-intay ng pagkakataon kung kailan maganda ang lutang ng isda. Kasi pagka lubog lutang po, may tayo sasabawin lang tayo, hindi natin mahuli yan, mailap ang isda. At pagka wala akong pagkain ng isda, hindi talaga siya gaganda ng lutang. Ang inaantabayanan po natin dito ay yung pagganda ng lutang. Pagka talagang walang pagkain, talagang maghapon ka maghihintay hanggang sa paglabas nito, dahil sa hapon medyo lumulutang yung dilis mga kasimang isda, lalo na kung ang isda ay tuna mga kasimang isda. Sa hapon talaga maganda ang lutang niyan. Kasi kahapon kami naka 150 tons kami kahapon. 2 sets namin. Isa 90 tons, ang pangalawa ay 60 tons. So 150 tons kami the whole day kahapon mga kasimang isa. So ngayon, ayan, makikita ninyo. Ang dami na dito, apat sila. Apat na boats yan. Puro mga kasamahan naman po yan mga kasimang isa. Kaya maganda, wala kang kalaban talaga. Ayan. Diyan na yung
yung ating mga kasamahan. So ganito po ang buhay dito mga kasimahang isda. Habang lumulutang ang isda, kailangan na maaryahan. So ganun po. Antabayan natin mga kasimahang isda. At nakaprepare naman ang lahat. Puting-puti na mga kasimahang isda. Ayan, naaryahan na natin ito. Puting-puti na, nakikita ninyo, 1, 2, 3, 4 na fishing boat ang nandito ngayon sa ating malapit. Sabi ko nga sa inyo, mga nakaraang video, swertihan lamang kung saan lumapit ang isda, swerte kung saan magpapahuli. Ganon mga kasimahang isda. Sikap-sikap, panalangin at saka do your best para ibigay sa iyo ni Lord ang mga pagpapala dito. Napakaraming isda mga kasimahang isda. Kahapon naka 150 tons tayo in 2 sets mga kasimahang isda. Kaya yan, sana ipagkaloob ulit tayo sa atin ni Lord dito. Yan, namumuti na yan, maraming ibon. Yan na po yung ating aaryahan. So ang tabay tayo dito. Sana makabitaw tayo, makaari at mahuli ito mga kasimahang isda. Thank you po sa ating mga followers at subscribers. Hindi ko na po alam kung ilan tayong followers natin. At tayo po ay matagal na dito. Nasa 23 days na po tayo mga kasimahang isda sa laot. So hindi ko na namomonitor ang aking Facebook page at ang aking YouTube channel dahil sa wala pong signal at wala kaming wifi dito sa laot. Kaya sana mapuno na kami. Eto, pumaporma na tayo. Puting-puti nang yan. Malapit nang bumitaw to mga kasimahang isda. Ayan, nalaglag na naman mga kasimahang isda. Eto na. Pumarya na si Marimar. Pumarya na. Ayan. Naglaladlad na sila. 8 minutes ang minimum or maximum nito. 8 to 10 minutes. Yan, nandyan ang isda. Alon-alon. Yan, namumuti. Kita natin. Na maraming ibon, namumuti. Hanggang lang, isda. Lord, pagkaloob nyo na sa amin to. Thank you po for this opportunity na makarya kami ngayong umaga. Mainit ang araw. Mainit ang araw. Ayan o, maliwanag na maliwanag. Maganda ang panahon, mga kasimahang isda. Ayan, kasalukuyan tayong umaarya na. Puting-puti na, ayan. Ayan po ang ating chief engineer at ang ating maestro. Yan, in charge siya sa control ng ating maestro. Ayan, ang ganda ng lutang. Dami ng ibon. Madaming ibon, maraming pagkain, maraming dilis. Ayan, kaya lumulutang ang isda mga kasimahang isda. Tulad ng mga sinasabi ko, ganun talaga ang style dito sa pangingisda dito. Kailangan aaryahan mo ang isda na nakalutang, ganyan, para makayod mo siya. Masakop mo siya ng maganda mga kasimahang isda. Ayan, para na ma-monitor mo kung saan ang galaw, kung ganong karami ang at saan ang movement. Yes, maganda. Maganda pinakikita ngayon. Thank you Lord. Lapad. Puting-puti.
Dito. Ayan, nag-aagisa na senior die. Ayan, kulay green. Ayan, kulay green na yan, senior die na. Baka, ayan, senior die kasi sumusugod ang isda, mga kasimang isda. Ayan, ako. Papahabol. Umatras. Dapat. Warenta na lang mga kasimang isda. Warenta na lang. Pagka ganito talaga, paspasan mga kasimang isda, talagang mabilis ang isda, mabilis ang galaw. So kailangan diskarte dito. Maraming pwedeng umarya, maraming kagaw, kaya kahit kasamahan mo yan, laban-laban lang. Laban-laban, sabi nga ni boss, laban-laban lang pagka ganito. Kung sinong pinakamahusay, pinakamaswerte, siyang nakakakuha ng malalaking isda, mga kasimang isda. Ganyan po dito ang laban sa fishing. Kahit kakumpanya mo, kalaban mo yan. Ayan. Bababa ng ating mga baboy-baboy. Yan, nakapulang yan. Bababa na yan. Dahil kailangan magkulabok. Naku na lang. Papanulong. Ayan. Pag nalaglag na po yan, ibababa ng ating mga baboy-baboy. Ayan. Tapos, nalaglag na ang triangle. Paano naman itong ating fast crab para magbulabog, si Papa Nits. Si Papa Nits na po ito mga kasimang isda. Ayan, napakadelikado kasi may buwelo pa ito. Kailangan mabilis ang pagtanggal itong mga hook na ito. Ayan. Oh, kasabit pa. Kabila naman. Chief engineer natin nagbababa nito, chief engineer. Siya ang in charge dito. Ayan. Nakababa na si Papa Nits. Ito naman si Nono. Binababa ng ating chief engineer ngayon. Ayan. Pagka ganito, paspasan mga kasimang isda, kailangan mabilis ang kilot. Pero safety, secure talaga dapat. Ayan. Bababa na rin. May nakantabay din doon dalawa magre-release ng hook niya. Ayan. Yung sinuno. Ayan, nakababa na po. Ito ang ating chief engineer. Ayan, kaway-kaway. Ayan. Kaway-kaway. So everybody is busy mga kasimangay sa pag-aaryahan ng ganito. Talagang dapat nakaposition ka na sa area mo. Nang sa ganon, lahat ng movement dito ay synchronized. Lahat ay gumagalaw. So ngayon, dito naman tayo sa mga senior die boys. Itong senior die nito, ang dami niya, no? Mga kasimangay sa orange siya pag nababasa. So ito ang ating senior die boys, tatlo dito, oh. Si Spark, ating radio operator, ang ating bagong kapitan, at ang ating isang senior master na nandito sila. Sila yung in charge dito sa paghahagis ng senior die. Tulad nga sinasabi ko mga kasimang isda, ang senior die ay laking tulong sa atin para ang isda hindi lumapit dito sa area kung saan wala ng lambat, para hindi sumuko dito. Kasi pag nakita ng isda ang senior die, matatakot sila kasi lumalabo ang kanilang visual doon. So kakaibang kulay, kaya sila ay
hindi lalapit doon sa portion kung saan wala ng lambat. Ito po ang sinner die na sinasabi. Sinasabi ko palagi. Sabi nga, porciner po kami, porciner, mga fishing boat, porciner po ang tawag sa amin. So, kaya may sinner die kami mga kasimangis na. Good morning po. Ayan, tingnan natin kung mahuli natin. Kasi naikutan naman, wala pa nagpapakita sa loob, lumubog lamang. So ito medyo aligaga ako dire-diretso na po ito. Meron pa rin po ditong isang naghahagis ng sinner die. Ito po ang pinakabata natin. Yan, pinaka-baby namin yan si Diego. Ayan. So, ayan, gumagapang daw sa pataw yung isa. Nasa loob lang. Hindi pa tayo nagbibira ng kable. Kasi hindi pa siya nagpo. Ayan. Ganyan po. Full content po tayo ngayon. Full content. Makikita nyo from, ayan, binibira na yan. Ayan. Nandiyan natin maestro. Supervise ng ating maestro, ng ating local crew. Hinihila yan. Lubid na yan para mabira. Ayan. Tingnan nyo. Kita nyo ang aktuhan nila. Talagang dapat malakas ang katawan mo dito mga kasimangis na. Hindi pwede ang basta ano ka lang. Ayan. Dalawa na sila. So dapat pag nagdugtong na yan, bibirahin na, papaandarin na yung ating main winch. Ayan, umandar na. Binibira na yung kable natin para lumanlim ang ating lambat mga kasimangis ha. Nakatouch yan sa ating snap ring. Yung snap ring po yung mabigat po yun. So yun po ang magdadala o maghihila yan. Pag na-release po yan, bibirahin na yan. Yan, kita nyo yan. Kaya ang kable na yan oh. Binibira na dito. Yeah. Tagtad ng senior die dito. So tuloy-tuloy na po ang bira niyan. Pinupukpok po yan mga kasimangis para mag-ingay dun sa ilalim. Parang isda hindi sumisid sa ilalim. Pinupukpok po yung kable para umingay yung snap ring na nakatouch dyan sa ilalim. Para habang lumalalim, maingay dun sa ilalim, hindi sisisit ang isda mga kasimangis. Kaya dalawa sila nagpupukpok dyan. Ayan. Nasa loob lang daw po ang isda, sabi ng ating fishing master. So medyo paspasan tayo ngayon kasi konti na lang, malapit na tayo mapuno. Awa ng Diyos. Thank you Lord for the blessings. Oh, ilan pa to? May nandun na, sumugod na. Sumugod na isda. Nandun lang po sa bandang yun, sa mga sisinaga ng araw yung isda mga kasamang isda. Natatanaw dito yung isda, so yan. Nandun lang sa loob. Ayan. Ilang fishing boat pa po ang hindi nakaka-aret dito. May dalawa pa. Yun. Puting-puti. Nagpupukpuko na para hindi sumugod ang isda. Sumusugod kasi dito sa atin sa malapit, kaya nagpupukpukan sila. Ayan. Ganyan po ang style para hindi lumapit ang isda. Malapit ang isda.
Sumusunod ang isda, sumusunod! Kailangan magpukpukan. Kanya-kanya po na estilo dito para makahuli ng isda. Kailangan may discarding at sinasabi ko palagi yan. Kaya nagpupukan sila, dumugod ng isda. Kaya, lumubog. Nasa loob lang daw po, nasa loob. Sana nasa po lahat. Malaki-laki yun mga kasimang isda. Tuloy-tuloy ang birada ng kape habang nagpupukan. Sabihan natin mga kasama kung mahuli to. Nandun lang siya oh. Talong-talong sa loob. Wow na wow mga kasimang isda. Ito po ang inaryahan natin. Nakikita nyo yan. Yan po nasa loob yan natin lambat 63, nagti-30, 59 yan. Ayan po ang nasa loob ng ating lambat. Yan po ang inaryahan. So positive tayo. Estimate ng Ayan mga kasimang isda. 150 tons. Estimate ng 150 tons daw sabi ni Master. Ayan. So sana pagkaloob ulit sa atin na malaki na naman ang ating huli para mapuno tayo mga kasimangista. Yan po ang inarihan natin. So sana magkita-kita na tayo mga kasimangista. Watch out until the end para makita natin kung ganong karami at nakitang at ang ating nahuling isda mga kasimangista. Nandito naman po ngayon sa Pilot House. So ito po, pakikita ko ulit sa inyo ang ating mga aparatos. Meron tayong Birds Radar. Ayan, mga kasimangista. Meron tayong Maxi, may CMAP. Ayan, ang dami po natin ditong aparatos. Ayan, ayan pa mga radios natin. Ayan, kita nyo yan, ang dami yan, ang Birds Radar natin. Sinasabi ko sa inyo, maraming ibon pa rin, maraming prospect pa rin dito sa area. Kaya mga kasimangista, dito lang po kami. Hanggang kayo ay nandyan, dito lang po kami mga kasimangista. Marami po pong prospect. Sana pagkalooban tayo ng ating pong may kapal para mapuno na tayo, magkita-kita na tayo, mapanood nyo na ang aking mga vlogs. Thank you po and good morning ulit. Ito naman ang ating fish finder. Ayan, ang dami natin, no? Ang dami nating aparatos dito. May AIS, ayan, may AIS tayo. May CI, current indicator, ayan.
Makikita nyo din yung agos, kung may agos ba sa ilalim, kung anong direksyon ng agos, yan, ganyan po mga kasimangis. Meron din tayong water temperature, yan mga kasimangis. Kung usually ang isda lumalabas yan, mga 30 point something hanggang 31. Pagka maganda po ang temperatura, maganda ang lutang ng isda, may pagkain sila. Yan po ang ating mga ginagamit ng mga aparato. Napaka high-tech po natin. Meron tayong CCTV, mga kasimangis. Lahat yan, oh, ang ating CCTV, lahat. Ayan, nakikita ninyo. Ayan, nandun si Falcon. Ayan, kitang-kita nyo si Falcon, no? Nasa helipad siya ngayon. Nagpapahinga pa lang, nagre-rest pa yan. Dahil lumipad yan kahapon, mga kasimangis na. Ganyan po, dito. O, eto, kompleto tayo sa mga CCTV hanggang sa mga makina natin. Yan, sa loob, sa ilalim po ito. Sa engine room, tsaka sa repair department po, ayan. So makikita nyo po dito talaga kompleto lahat dito, kaya napaka high-tech po ng ating barko. So talagang pinagkakagastusan po ng ating may-ari ng ating company. Ayan nga po, meron tayong ayan, makikita nyo kompleto po talaga tayo. May printer pa dyan, may GPS, oh, kompleto. So ang dami natin ngayon Larga Vista. Oh, dan nyo yan, dami. Ayan, puro Larga Vista yan. Puro Larga Vista. Oh, ang dami. So, talaga pong lahat gumagana yan. Oh, Larga Vista, Larga Vista, Larga Vista, Larga Vista. Ayan, 6 ba to? 5. Ayan mga kasimangis. Nakita nyo na ang ating pilot house or bridge na tinatawag. Oh, hindi, magandang puti nito kanina eh. Gulyasan. Ay, may halo ka. Oh, Gandang pala eh. Malalaki yung kanina pumunta eh. Sa loob din. sa loob. Ano, ibang room. Ayan. Hindi yan yung pumunta kanina sa loob. Nasa window po tayo ngayon, no? O yan. Views from the window. Sa nakikita nyo mga kasimangista, yung tao dyan, yung nakakulay pula, yan po ang ating diver mga kasimangista. Pinapa-estimate po ng ating fishing master kung kanong karami yung nasa loob ng ating lambat para makapag-decide siya kung kailangan natin mag fish pond para yung ating storage ay ibabasuin muna natin. Kasi magkukulang yung ating bodega. Kung ito ay talagang marami mga kasimangista, magkukulang kasi ang kulang na lang namin siguro mga hanggang 170 to 180 tons pang kulang. Ito po pagka marami ito, kailangan tayo mag-storage para mabasyo dahil kulang na lang talaga tayo ng ganung halaga. So, ayan mga kasimangista, yan po ang trabaho ng diver. Nilalapitan niya yung isda doon, yan. Titingnan niya kung ganong kadami yung nasa ilalim, nasa loob ng ating lambat para tayo ay makapag-storage muna o mag-fish pond muna yung mga kasimangista. Hahanguin muna yung mga laman ng bodega, ililipat sa storage para mabaso yung bodega, may mapaglagyan tayo ng ating bagong huling isda mga kasimangista. Ano, mga alon-alon na yan, isda po yan. So, kaya medyo kailangan makapag-decide tayo na mas maganda dito para hindi masayang ang isda o para yung ating mga nahuli ay mailagay lahat sa ating mga bodega. Ayan. Ganyan po, ayan. Marami tayong tinuhog ngayon, oh. Parang 12 o-rings ho yata yan. So nangangahulugan po talaga na 100 tons pataas po itong nasa loob ng ating lambat. Ayan, oh. Ganyan po ang senyales na makikita nyo pagka marami ang isda. Yung diver natin nasa gitna, ayan, nakapula. Ayan. So titignan niya yan kung gaano kadami. Daming alon-alon. One, two, three, four, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dosing o-ring po yan tinuhog, dosing o-ring. Kahapon yung ating nasa 3,000 mahigit o 95 tons nating huli, 10 lang po ang tinuhog. Ngayon 12 po ang tinuhog, so meaning mahigit na naman po itong 100 tonelada.
Ganyan po mga kasimahang isda. Ilan? Nangingintab. Oh, mga kasimahang isda, nangingintab yung isda sa ilalim sa loob ng ating lambat. So marami ito pagka ganito. Hindi nyo basta makikita ang isda pagka ganyan nasa ilalim sila. Pero pagka po nangingintab ang isda, nakikita dito sa taas, marami po yan mga kasimahang isda. So sana mapuno na tayo mga kasimahang isda para makapanood na kayo ng aking mga videos. Para masagot ko na rin po yung mga comment nyo mga kasimahang isda. Eto. Maghahango kami mga kasimahang isda sa nasa 5,000 tubs to, 150 tons pataas ang estimate. Ayan, thank you Lord for the blessings. 150 tons ang estimate na nasa loob ng ating lambat. Antabayan na natin ha. Natin ang ating isang skip para mag-assist doon, para magbuka ng lambat mamaya yan, para hindi magtingahan yung ating isda. Ayan, maghahango tayo para tayo ay mapuno na mga kasimahang isda, para may basyo tayo. Bababa natin yung Koreano. Ayan mga kasimahang isda, piniprepare na nila yung hahango tayo dahil sobra-sobrang isda sa ating bodega. Kulang ang ating bodega na paglalagyan, kaya babasuin muna yung ating isang bodega para saktong mapuno na tayo. Ayan, nandiyan pa rin po ang ating diver, nakapula sa gitna. Sinisisid niya pa rin yan. So pagka nagpipispan pong ganyan, kailangan nakabuka para hindi magtingahan yung ating isda. So halos makipot na rin po yung lambat, pero dapat ibubuka yan para yung ating isda na nasa loob ng lambat ay may makalaro-laro dyan, makalangoy-langoy sila at malawak ang space pa nila. Pero yan po ay medyo pino na yung part na yan.
pino ng lambat. Kaya hindi na rin sila. Ayan. Binubuka-buka po yan para hindi magtingahan. Kaya kailangan talaga na may 3 skip dyan na hihila para mas maganda yung bukan niya. At ang isda ay maganda ang playground nila. Ayan. Yung kumol, tigilan niya yan para may atras. Atin ko pataas? Ikaw pataas? 150 tons po pataas. So, baka sakaling mapuno na tayo dito. Baka sakaling mapuno na si Marimar, mga kasimang isda. Ayan. Thank you Lord for the blessings. Malapot ang alon-alon mga kasimang isda. Ayan. Ganyan po rin ang mga senyales na marami ang isda. Hindi siya talaga totally lumulutang, pitik-pitik lang pagka ganyan kasi medyo siksik sila sa ilalim. So ganyan po ang itsura pagka nasa loob na sila ng lambat. Ting o-ring ang lalaki, 12 piraso yan tinuhog. Maraming isda na naman to mga kasimang isda. Piniprepara na yan para mamaya ay tuloy-tuloy na tayo. Ang daming alon-alon. Pizza sa taas ha, baba mo yung balikin. Hindi mo nakasaksak bro eh. Ha? Saksak. Abantin yan. Wala. Kunti mo yun sa baba. Gulong yan doon eh. Doon, 21 ka ba? Bakit ang pangalan ng Ubus 20 sa taas? Ano ba ito siling tinulungan? Binubuksan na po ang ating mga storage para lagyan ng lutong isda na po. Yung mga frozen fish natin itatransfer dyan sa ating bodega. Ayan. Yan ang ating gagamiting salok. Paglalagyan ng mga frozen fish para ma-transfer sa ating storage. Nagbibihis na sila para sa bodega. Makakapal na damit, jacket, pantalon, ayan, may mga makakapal silang ginagamit na fishing suit para sa ating bodega. Ayan. Papasok po sila sa bodega.
bubuksan na. Ayan. Puno na naman, oh. Ayan, babawasan yan. Ano ba yan? Okay guys, hurry up ha, hurry up. Dito, yung ano, pa ganyan. Pakila ganyan, pa ganyan. Uy, asan yan? Diyan magkukuha ng isda? Oo. Hindi, mag-ibig sila lang ako. Pagkatapos sila naman. Papruwa, papruwa. Ganito po mga kasimangis, sapagkat talagang maraming isda. Ayan, gagawa ng paraan na makuha lahat ng isda, so kailangan natin magbasyo. Ganyan po ang itsura, ang lalapad nito, ang lapad ng alon-alon, mga pisik-pisik na yan. Marami po yan sa ilalim mga kasimangis isda. Estimate nga po 150 tons pataas. So tingnan natin kung aabot talaga. Magbasyo muna tayo mga kasimangis, antabayanan natin mamaya kung gaano karami talaga mahuli natin. Good morning po ulit. Ganito po magsiksik ng isda mga kasamang isda. Ayan, dinadampot nila isa-isa, papasok doon sa loob. May tao na po dyan sa loob mga kasamang isda. Sa loob lang ating yan. Sila naghahango mga kasimangis na para may transfer sa ating storage para mabasyo ng bodega.
nyo, Master? Yan ang mga Team Marimar. Ayan. Hindi ako nag-uutos. May tumatawag ka. Makakabit sila kahit wala nang utos-utos. Kaya na sila trabaho. Ayan po, sinasabi ng ating Master na ang Team Marimar kahit hindi mo utusan, marunong. May sariling diskarte na, kaya maganda po. Smoothly running tayo dito, maganda ang samahan dito, kaya walang problema ang ating fishing master dito kasi kita nyo naman nyo, habang tayo nagpifish pond, alam na nila ang gagawin nila. So napaka smoothly running lang tayo dito at maganda po ang ating samahan dito. Kaya mga kasimangis, nakita nyo, we're blessed kasi ayan, pinamumuno natin yung fishing master. Talagang nagsisikap siya para tayong lahat ay kumilos at mabiyayaan. Ayaw daw niya makita yung ulo niya, yung bunbunan. Ayan po ang ating fishing master. Ayaw niya mag-face reveal. Nakita nyo naman niya sa mga previous natin. So, kailangan din yung ating kutis ay mapanatili maganda. Lagi po akong alaskado kasi yung kutis ko makintab na. Yan mga kasimangis na. Mahaba yung vlog natin mga kasimangis. Sulit na sulit ang panonood nyo ngayon. Kasi kami nag-i-storage, so stop muna tayo sa pa-power block. Ayan, kita nyo yun sa alon-alon yung tinuturo ng fishing master. Pagka ganyan po talagang kalon-alon, makapal po talaga yan. Daang tonelada nasa loob ng ating lambat. Talagang napalaking blessing po nito para sa amin. So thank you po sa panonood nyo. Follow lang po si Mangis sa by Capnilo. Ganon din po sa aking YouTube channel. Si Mangis na _Capnilo, all capital letters lang po, huwag kalilimutan. Ayan. Ganito po talaga, medyo nagkakabiglaan pagka marami talaga po ang isda. At ang ating basyo ay kukunti na, kailangan nating ibasyo lahat. Kailangan munang i-stop muna natin pagpa-power block para nasa ganon, yung ating hinuling isda ay may mapaglagyan mga kasimang isda. Sayang naman kung hindi makukuha lahat dahil lang sa capacity na kulang tayo. So ngayon, ginagawa natin ng paraan at sinisikap natin makuha ang isda na napakarami sa loob ng ating lambat. Ayan po. Thank you po sa panonood. Yan. Habang naghahango tayo, naka-area, may nagluluto ng ating tanghalian. Tulingan na namang inihaw. Yan. Ini sa loob. Ay. Ito mo ba rin? Ito. Lalalawin na naman kayo sa tulingan. Ayan. Ang ating master na nag-iihaw.
Yan, nagpakita na mga kasimangista. Ang dami nito. Sana mapuno na si Marimar, mga kasimangista. Ito ngayon. Dinodoble-doble na naman natin ang ating mga ano dito, para siya ay talagang makapalit to. Ayan. Ayan, nag-a-appear na naman mga kasimangista. Talaga naman, successful ang aryada. Puno na tayo mga kasimangista. Ayan, mapupuno na sana. Full content tayo ngayon mga kasimangista. Talagang mahaba itong ating video. No pass forward na tayo ngayon. Kagandahan natin at hahabaan natin ang video para satisfied ang ating mga subscribers saka followers natin mga kasimangista. Ayan, medyo maambon-ambon na dito. We're blessed talaga. Talagang nakisama pati yung panahon na nakarya kami na mas maganda kanina, mas maaga. So ayan, pisado na. Medyo mabigat na to. Tabayan lang natin mga kasimangista, medyo maambon. Baka magkasakit pa tayo dito sa kabibidyo. Eto. Ang daming killer whale sa labas, oh. Nag-aantabayan, nanghihingi ng isda. Pag hinagisan mo yan, agawan sila dyan, oh. Yan. Kaya rin po nagiging mailap ang isda dahil pagka may mga ganyan, takot po ang isda dyan. Predator po yan eh. Yan. Nag-umpukan sila dyan, oh, sa labas. Dami na, dumami na sila dito, oh. Amoy na amoy kasi nila kung nasaan yung isda, kaya ganyan. Lampasot po sila kung tawagin dito sa fishing, lampasot sila. Pero sabi ni Master, ito daw yung killer whale. Maali-aligid sila dyan sa lambat kasi nandyan yung mga isda. Gusto nilang kumuha. Hindi naman makagat yung lambat, oh. Ayan. Strobo na sila, mabigat na lambat.
So na-timingan natin, nagtatanghalian natin ang ating mga kasimangista. Puro mga inihaw tulingan, no? Ayan. Sarap lang. Yan ang lunch natin ngayon. Privilege by Flavor of the month. Ayan. Tingnan niyo yung ang aking lalagyan. Dalawa! Wow! Dalawang inihaw na tulingan, mga kasimangista. Yan. Habang doon sa labas, busy yung ating mga kasamahan, hindi naman pwede magsabay-sabay kumain, kaya una-una na lang muna. Nabutit, hindi mainit yung ulo ng kusinero. Kung mainit yan, mga lang, apat yung pinagay sa iyo yan. Apat na piraso. Hindi ako kahapon na yan sa'yo. Kaya ganyan kasi mga kasimangista. Habang busy sila sa labas, yung iba kumakain kasi hindi pwede magsabay-sabay. Mawawala ng tao doon sa labas. Kaya sila, pagka nagsalok na, itong tatlong din nandito, chief engineer, electrician, tsaka itong assistant repairman natin, sila naman ang busy sa ilalim. Sila ang in charge doon sa mga bodega doon. Kaya kumakain na yung mga yan para may lakas. Ayan, mga May kasimangista. lakas, makasar. Ayan. Sarap. Kawan ako. Oh, itong chief engineer natin dito kumakain ng rice americano ho ito eh. Ayan, puro isda na lang ang kinakain niyan. Ito naman electrician, napaka malakas kumain ito ng kanin, pero matipid sa ulam. Ayan. Akala mo lang yung cup, paubos na yan, nakadalawa na yan. Ito dalawa nating kapitan. Ayan. Kainan bros. Okay. Ito nga ating strobo, shocker. Yan. Malalaking lubid na ginagamit pagka ganyang kabigat ng ating laman ng bag portion natin. Dito tayo sa kubierta ngayon. Oh. Yan. This is sila. Medyo lumalakitik yung ating ang ating winch. Motor winch dito, mabigat talaga.
Doble na. Dinoble na ang lubid na malaki. Strobo. Ayan, mabigat. Salok time. Salok time na. Salok time na. Na. Unang salok. Sapin malayo. Punong-puno, unang salok, yan. 4 hanggang 5 tonelada ang laman nito mga kasimahang isda. Ayan. Okay na? At tapos. Maraming yellow pin. Dumudugo sila kasi puno sila dyan sa loob. Ayan mga kasimangis daw. Kaya ganyan dumudugo dahil siksikan sila sa ilalim. Madami nang namamatay dyan. Nasa ibabaw na lang yung buhay mga kasimangis daw. Malalim yan. Tingnan yung salok natin oh. Puno na naman. Maraming yellow pin. Majority yellow pin tayo mga kasimangis daw. Daming isda ito. Grabe. 150 tons estimate. Tao daw sa ilalim, tulak ng isda sa conveyor. Bumabara sa conveyor.
go. Tapos na si Deck Boss, kanina pa yung umaga, pinakauna yan eh. Tuloy-tuloy lang po ang salok mga kasimahang isda. So sabi ko nga, nasa 150 tons ang estimate nito. Malaman po natin kung mapupuno tayo ngayong araw para makatabi na tayo mga kasimahang isda. Ayan. Anong bodega na to? Uno na? Uno kanan. O so mga kasimangis, bababa tayo sa dun sa bababa tayo sa ano, sa wet deck kasi titingnan natin sa conveyor. Mas maganda tumingin din sa conveyor. Tayo, happy birthday! Mga disiplinyo naman, happy birthday. Maingay! O yan. Puno na pala isang bodega. Ayan. Dito na, kanan. Puno na to. Ayan, may asin na siya. May asin na mga kasimahang isda. Puno na yan, puno na yan. Eto na sa bodega uno tayo. Ayan.
Naka dalawang bodega na tayo mga kasimang isda. So ito pangatlong bodega na. Naka 90 tons na tayo sa dalawang bodega. So dalawang bodega pa. Marami-rami pa to mga kasimang isda. Mahabang salukan pa ito. Pangatlong bodega na tayo. Mga isda ito, nakikita nyo lambat na ito, tisadong tisado pa siya, talagang unat na unat panap. Yan po nagpapakita na talagang marami pang isda. So ibig sabihin mabigat pa yung ating nasa bag portion. So yan, nakikita nyo yan dyan, oh. Basta unat na unat ho yan, tapos maraming ang tinuhog na gayong o-ring yan. Yan ho talaga nagpapakita na talaga marami ang isda na nahuli sa loob ng ating lambat. Ayan ngayon, oh, kita nyo, oh, wala pang katapusan na salok. Ayan, punong-puno pa rin. Ang kulang na lang po namin is 100 something, 160 or 170 siguro. Pero ito, naka 90 na tayo. So pangatlo na, pangatlong bodega na nga mga kasimangis, sa another 45 tons yun. Pag napuno, di isang bodega pa ulit. Ilang piraso na lang yung buhay. Yan, nangingintab sa ilalim. Madami pa. Ganito po talaga dito sa Pacific Ocean mga kasimang isda. Commercial fishing po tayo. So talagang voluman po mga hinuhuli dito. Inuulit ko lang po, ito po ay pangkaning. Wala po to sa local market. So sa bago lang po sa ating Facebook page tsaka sa YouTube channel, ganito po ang style o ginagawa sa isang commercial fishing dito sa Pacific Ocean. Ito nga po ay dinideliver mostly sa Gensan at worldwide po ang ating delivery. Ayan mga kasimang isda. Oh, ang dami pa talaga. So far po, sa tagal ko po nagbablog mula June, ito po ang pinakamahaba kong video ngayon. Full video po talaga tayo ngayon. Kasi sa dami po na nagre-request na bibitin sila sa pinapanood nila sa YouTube. Kaya ito po, hinabahan po natin ngayon, kompletos regados, from Porma hanggang sa Macaria, hanggang sa Magsalok na tayo mga kasimang isla. Mula sa Cubierta, papunta sa conveyor, papunta sa ating malamig na bodega. So ito po ang kinumpleto ko sa ngayon dahil marami nga po ang nagre-request. Gusto nila isang oras mahigit o something. Pero subukan ho natin kung ito iaabot ay isang oras ang ating video. No script tayo mga kasimang isa, malulobot na naman ang aking cellphone.
Naka-charge na ako kanina, another charge na naman. Ayan. Yung chief engineer oh, bumaba. Ayan, ang ulong kalbo. Sumisid siya, marami pa daw. Ayan, ang chief engineer kalbo, nandyan. Sinisilip niya. Congratulations din sa inyo. Sarap maligo, nakakaingit dun oh.
Ganda pa, sariwa-sariwa pa. Oh. May buhay-buhay pa. Kasi lang tayo. Hi! Madami pa tayo. Dami pa. Mga 1.5. Pirahin. Pipirahin mo na yung pupa. Para mapuno yung talong. Panuwis ka sa tuloy. Grabe yung sisit ko. 40 di pa. Isang bodega pa? Lalo yung sisit mo. Isang bodega? Ha? Sa pambodega? Kaya. Oh, kaya pa. Sobra pa nga eh. Sobra-sobra pa. Magsisit. 40 di pa. Grabe. Palalim sumisid si Diego ah. Birano, malalim daw isda. Mga kasimangis na, napuno na nga po kami. Napuno na yung ating mga bodega. Nakaapat na bodega kami. So, more or less 150 tons to mga kasimangis. Napakadaming isda. Thank you Lord for the blessing. See you guys. Transipit na kami, papunta na kami sa Rabaul, Papua New Guinea. Rabaul, Papua New Guinea tayo mga kasimangis. See you guys. Marami pa akong video na ipopost sa pagdating natin sa Rabaul. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating followers, subscribers. Thank you po. Thank you po. Thank you Lord for the blessings. Thank you Lord.